So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, sa hindi lang po nakakaalala, meron po kasing bintang itong si Bato de la Rosa na meron daw pong taga Malacanang ang gustong idawit ang mga Duterte sa Pogo. Na which is alam ko naman po talaga na hindi naman totoo na merong taga Malacanang. Pero ang alam ko, ang totoo dito, dawit po talaga ang mga Duterte sa Pogo. So yun po, no? So ngayon po, sumagot po si Presidente Bongbong Marcos kahapon. So ito, no, para makuha natin yung narrative ng content, ito, panoorin natin to, no? Wait lang. Ito. Yan. So sabi dito, no, sa ABS-CBN News. Okay, Marcos Jr. denies De La Rosa claim Malacanang behind Maslog. Okay. So si Maslog kasi mga kababayan, no, siya po yung sa textbook scam. 'Di ba? Siya po yung sa textbook scam na namatay, biglang nabuhay ulit ngayon. So ito. Basahin muna natin yung yung balita, no. So sabi dito. Okay. President Ferdinand Marcos Jr. on Friday denies Senator Bato de la Rosa. So si PBBM may sabi nito, denies Senator Bato de la Rosa claimed that his administration was funding a woman who was allegedly attempting to implicate former President Rodrigo Duterte and some of his allies in illegal gambling operations in the Philippines. De La Rosa in a Senate hearing this week said he had information, so meron daw pong information si Bato de la Rosa that Mary Ann Maslog was being used to get dismissed, di ba? Mayor Alice Guo to tag Duterte, de la Rosa and others in the Pogo mess. So sabi ni Bato, no, tapang niya pa dito, no, meron akong impormasyon na you are being used para papirmahin si Alice Guo ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, Senator Bongo, Senator Bato, at yung si Karamat ay sangkot sa Pogo. So ngayon, to para mas maganda, panoorin natin yung video. Ito yung video dito eh. You're not a part of IG, hindi ka organic ng IG, kagastusan ka ng IG. Kaya the more kami nagsususpect na meron ka talagang ibang pakay doon. Meron kang iba. Ha? Madam Chair, Yeah. Madam Chair, can I move forward for a while? A Move little forward. You certainly may, Senator De La Rosa. But Mayroon akong information na bumisita ka doon sa kulungan ni Alice Go dito sa Pilipinas. Bumisita ka? Yes, sir. How many times? 2 times. Anong purpose mo doon? First, sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa po niya, sir. May ginawa siyang statement? No, not a statement, but I'm saying we were talking about ano po sa kanya yung how do you say it, yung kung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakialam mo sa kanya? Speaker Tem. Tawa talaga ako dito, pati si Jinggoy nakikisali, no? Correct. Klaruhin ko na lang sa'yo. Ha? For the record, meron kong impormasyon Yan na. Ano na yun? you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. O yan. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General si IDG, General Karamat ay nasa likod ng Pugo. Pugo. Sa likod ng Pugo. Pugo Badung. Tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Huwag kang pailing-iling dyan. Alam kong impormasyon na yan. So yan so mabigat yung aligasyon dito ni Bato. So ibig sabihin nito, meron daw pong nagpapapirma kay Alice Guo para i-pin down at para gumawa ng affidavit para i-pin down si Duterte, si Bongo, si Bato, tsaka si Karamat. So ang point dito mga kababayan, sinagot po ito ni Presidente Bongbong Marcos. So sabi ni PBBM dito, sabi niya dito. Sige. Panoorin natin to. On the allegation of Senator Bato de la Rosa that Malacanang allegedly tapped a certain Mary Ann Maslog in an effort to link former President Duterte. Who's Mary Ann Maslog? Allegedly, she was tapped by Malacanang to link. Hindi niya kilala si Mary Ann Maslog eh. Sinungaling ka talaga Bato eh. Ayan ang problema kasi kay Bato mga kababayan. Pag naiipit, galit-galitan, para kunwari matakot po yung sinisindak niya. So dito kay Mary Ann Maslog, huwag ka matakot kay Bato. Alam nyo, ipit na po yung mga Duterte dito. Ipit na po yung lahat ng mga taong sangkot dyan po sa katarantaduan ni Duterte nung siya po yung presidente.
So, syempre, kapag kayo po iniipit, normal naman na magagalit-galitan kayo. Kunwari, wala kayong alam. Di ba? Oh, sige. Former PRRD Senator Bongo and Police Major General Karama to Pogo-related crimes? No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Wala pala alam eh. Sir, in relation to Pogo, sir, there's an information that Alice Go is being implicated by a Chinese spy named Sheh Zhejiang, who's currently detained in Thailand. What's your reaction on this, sir? Well, as this process has been going on, more and more people are coming out of the woodwork to help us in our investigations, and this is just, I think, another one of those. This is just a natural evolution of the hearings that are being conducted in the House, I suppose O di ba nga no, gobyerno na mismo yung pinagbibintangan talaga dito ni Bato. the case build up, because cases will be filed, have been filed, and will be filed against them. It's just a natural process, and of course this helps the effort. If people are willing to testify or are willing to provide information that will lead us to the truth. O di ba? So sabi ni PBBM, di ba? Wala siyang alam diyan. So ngayon alam niyo ko nung nakakatawa pa kay Bato ngayon. Kasi kung maalala po natin kahapon mga kababayan, no, dinawit din po si Bato diyan po sa kaso po ni Kerwin Espinosa. So yung kaso po ni Kerwin Espinosa, siguro alam naman po natin na talagang na-frame up lang po talaga itong si Leila de Lima. So ngayon, ang sagot ni Bato de la Rosa dito, tingnan nyo ha. Dahil pa sa sobrang galit pala ni Bato, meron pa dito. Ito pa nagalit pa siya dito. Bato, nagbanta. Senador yan ha. Bato, nagbanta. Susuntukin sa mukha si Espinosa. Gunggong talaga to, no? Walang yan. ICC, dalian nyo. Hindi, ito lang ha. Sa tingin ko yung ICC nandito na talaga. Sa tingin ko nandito na talaga yung ICC. Oo. Kasi ang hinihintay na lang po talaga ng ICC dito is makapag-establish po talaga ng concrete evidence, especially yung prosecutor, para ma-continue na po yung kaso sa mismong The Hague. So, ako yung alam niyo sinasabi ni Barbers na pwedeng gamitin ng ICC yung Quadcom. So doon pa lang ang laking tulong na sa ICC noon. So ngayon tingnan niyo ito po yung pinakabulok talaga na line na po ng Senado natin. Bato nagbanta, susuntukin sa mukha si Espinosa. Pikon na po tayo. Pikon. Oh. Simple lang yun mga kababayan eh. Sagutin mo kung totoo ba o hindi. O so sabi niya sinungaling kaya sasapakin niya. Hindi gawain ng senador yan. Ano ba no? Sabi dito, former Senator Leila de Lima said that her legal team is considering the inclusion of former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa and their legal action against those who implicated her on illegal drug operations. Oh. Kasi ganyan mga kababayan kapag guilty po talaga, di ba? At teka, ko pala nalipat ko pala. Ito pala muna. Yan, ito pala yon. Oh. So ngayon, yung binibintang po ngayon ni Bato de la Rosa na hindi po kinagat ng tao eh. Di ba? Hindi po kinagat ng tao yung bintang po ni Bato de la Rosa dito po sa presidente natin. Kasi pag sinabi po kasing kasing Malacanang, edi presidente yon. Oh. Tapos ngayon, mga kababayan, dahil nga po sa mga naungkat na nga po itong mga katarantaduan po ng mga Duterte nung panahon nga po ni Digong. So ngayon, binabalikan sila ngayon. Ayan kasi ang problema dito sa mga Duterte group. Nung sila po yung nakaposisyon sa gobyerno, akala kasi nila habang buhay po silang makapangyarihan. O ngayon, ito na. Bumabalik. Isipin nyo lahat ng katarantaduhan nila ngayon, nagkakaroon na tayo ng kaliwanagan at saka ng hustisya. Dahil po sa presidente po natin. Oh, paano pag si Sara naging presidente? Paano pag hindi si PBBM yung naging presidente? Oh. So ngayon, dahil nga po dito sa katarantaduhan nga po ni Bato, pati po si Leila de Lima, ikakasuhan din pala siya. Kasama siya doon, pati nga si Leila de Lima nagulat eh.
Oh, isipin mo may kaso ka na sa ICC, may kaso ka pa sa Pilipinas. Oh, De Lima said her lawyers are focusing on the preparation of cases against those who falsely testified against her and indicated that De La Rosa might be included in their legal strategy as new information comes to light. Oh, so that's exactly part of the study being laid by my lawyers. Kasi yung mga malinaw na pwedeng mga i-file sa ngayon, yung mga perjury, subornation of perjury, De Lima said. So para mas maganda, pakinggan po natin yung sinabi ni Leila De Lima kasi may video to eh. So, pakinggan natin to ha. Alam, narinikan na niya yan. Pero yung tungkol po sa pagbanggit, categorically, kay former police chief and now Senator Bato de la Rosa, ngayon lang po yan publicly. Although, kung naririnig ko na yan, may mga naging information na ako na it was really then police chief de la Rosa who coerced certain witnesses. O, di ba? O, so dami ka sa kaso. So ngayon, actually, ito yung pinaka-inaabangan ng ngayon natin. Kung ano ba yung mangyayari after nga nitong hearing nga po sa Quadcom. Kasi alam nyo mga kababayan, ito sila sabi ko kanina eh, mas lalong magiging malupit po ang mga susunod po na kabanata dyan po sa Quadcom. Kasi alam na po talaga ng mga congressman kung ano nangyari. Alam na talaga nila. Ginagawa na lang nila itong opisyal para maging official na lang, para maging on the record. Di ba, naalala niyo sinabi ni Paduano? Di ba? Sabi ni Paduano, kayong mga generals kayo, alam na namin yung lahat. Kahit na itanggin na ninyo, di ba sabi ni Paduano yun, di ba? Kahit na itanggin ninyo ngayon, lalabas pa rin at lalabas ang katotohanan. Di ba? Kahit itanggin nila, lalabas pa rin po talaga kasi sa susunod po na hearing mga kababayan, yung mga pulis na sangkot nga po sa EGK na inutusan nila Marcos, yung Colonel Marcos si Marcos, ni Leonardo, lahat po yan magsasalita. May magsasalita na po. So actually, may conclusion na po talaga yung Kongreso. So ibang-iba po talaga ito mga kababayan. Ibang-iba po talaga yung nakita nating hearing kumpara po sa Senado. Senado po kasi palpak po talaga. Sino bang human rights na Senator Human Rights Committee? Tingnan ko nga. Francis Tolentino. Kaya pala. Hindi, Francis Tolentino. Uy, Francis Tolentino, trabaho mo to Hindi, Francis Tolentino nakalagay dito. Francis Tolentino pala. Oh. Francis Tolentino pala. Kaya pala. Di ba? So ngayon, lumipat na nga po itong si Francis Tolentino sa PFP. So, ano na? Anong ginagawa mo? Naunahan ka pa ng Congress.